Grabe talaga tong ugali ni Vice President Sara Duterte. Iniwan ba naman sa ere itong kanyang ama na siya naman yung nagpasimula netong kaguluhang to? Si Vice President Sara Duterte, ginambala niya yung tatay niyang nananahimik, nagpapahinga, nagpapalakas niyang tatay doon sa Davao dahil nga sa hindi niya masagot itong issue dito sa confidential funds. So, ang ginawa ni Inday, nagsumbong siya sa kanyang ama. So, ito naman yung kanyang ama, syempre, anak din yan, blood is thicker than water. Ayun, sinunggaban. Naghamon pa nga kay Martin Romualdez na mag-audit daw sila ng ano ba yung mga pinapa-audit nila. Basta naghamon ng auditan. Pero sa totoong istorya naman, sa totoong usapan, mag-audit kayo, salain nyo nga, hindi nyo mailabas. 'Di ba? So anyway, yun na nga. Si VP Inday, 'di ba, ginambala niya yung kanyang amang natutulog na sa pagkakaalam niya ay magiging maganda yung outcome. Pero ang nangyari, mukhang mapapaaga atang makulong yung tatay mo dahil nga, 'di ba? Sabi ng iba, less talk, less mistakes. Ang problema kay Digong, nahuhuli ang isda sa bunganga. Nagsalita, walang preno. Ayun, yung kanyang video nakuha na ngayon ng ICC. Tapos, nung tinanong itong si Vice President Sara Duterte ukol sa issue, ang sagot ba naman, no comment. 'Di ba? Iniwan niya yung kanyang ama sa ere. Imagine, 'di ba? Ginambala mo yung tatay mong natutulog doon sa Davao. Ginambala mo yung taong namamahinga kasi matanda na. Ginambala mo dahil, 'di ba? Pagod na nga yung matandang yun, tatay mo na yun, yung former president. Tapos ngayon, nagginambala mo, tapos ngayon siya yung nahulog sa butas. Ang sasabihin mo lang sa interview, no comment. Grabe. Grabe yung pagpapahamak na ginawa mo sa iyong ama. Ang ganda-ganda ng ugali, ang ganda-ganda ng pagdala sa'yo ng tatay mo. Ginawa ka pa ngang spoiled brat sa lahat ng bagay. Tapos ang gagawin mo, no comment lang. Grabe ka talaga, Inday. Grabe. Iniwan malala yung kanyang tatay. Ito yung interview, guys. Papakita ko sa inyo. No comment na si Vice President Sara Duterte sa usapin ng confidential funds. Yan ay matapos siyang ipagtanggol kamakailan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayet ng dating Pangulo, walang masama sa hiling na pondo ng Office of the Vice President, lalo't gagamitin daw sana ito para sa pagbabalik ng ROTC. Tuluyan ang inalis ng Kamara sa budget ng OVP at Department of Education ang 600 million pesos na confidential funds. Kanina bumisita ang Vice Presidente sa Malabon at Tabotas para sa isang gift-giving event. Kasama niya si Senator Amy Marcos. MVP sana lang. No comment po. Thank you. Yes, sir. No comment, sir. Diba? See? Hindi ba naman nag-iisip ng tama itong si VP Inday? No comment lang yung sinagot niya. Ganyan ba guys yung gusto nyong maging presidente and the next national election? Yung una sa lahat, hindi kayang i-defend yung sarili. Hindi kayang magsalita ng Tagalog. Crying baby. Diba yan yung gusto nyo na maging presidente in the next national election? Naging sikat lang, naging tanyag lang dahil sikat yung ama? Ha? Tapos pro-China pa. Yan yung gusto nyo maging presidente in the next, 2028 national election. Tapos ngayon, syempre, gumagamit sila ng reverse cards Sinabi ba naman na tatakbo si Romualdez bilang presidente kaya pinipilayan daw sila? Ganyan ba yung mabuting mindset? Kasalanan ba namin kung yung pondong binibigay sa'yo, yung confidential funds na binibigay sa'yo, ay hindi mo nagagasta ng tama? Kasalanan ba namin na mawalan kami ng trust sa'yo dahil nga nung tinanong ka kung para saan itong pondong hinihingi mo doon sa budget hearing ay hindi mo masagot, hindi mo kayang idirekta? Kasalanan ba namin yun na ginagawa mo pang spokesperson yung tatay mo kahit hindi na siya politiko? Kasalanan namin yun? Ha? VP Inday? 'Di ba?
Ang laki ng confidential funds na naibigay sa'yo simula nung naging presidente yung ama mo. Huling salin na nilabas nyo, 2017 pa. Nagkakahalaga ng hindi ako nagkakamali, 28 or 27 million. Yan yung pagkakaalam ko. Pero nung 2018, hindi na naglabas ng salin hanggang ngayon. Tapos meron isang nag-request na attorney, si Attorney Dino S. De Leon. Nag-request ng salin nyo. Anong ginawa nyo? Hindi nyo pinansin. 'Di ba? Nung October 4, nag-request ng salin nyo. Hindi nyo pinansin. Tapos kayo ang lalakas nyo na maghamon ng audit na yan. Mismong salin nyo, hindi nyo kayang ipakita. Tapos yung mga kailangan dadaan pa daw sa ombudsman, ganito, ganyan. Yung nandyan sa appointee ninyo. 'Di ba? Ilabas nyo muna yung salin nyo bago dito sa usaping liquidation, 'di ba? Wala namang tinatago si Martin, naglabas naman siya ng niya. Kayo, 'di ba? Lakas manghamon tingnan mo. Ganito yung nangyari. Yung tatay niya nahulog sa patibong. Nagigets niyo ba yung ibig kong sabihin? Kaka-defend niya sa anak niya. Ngayon, nakapagsalita siya, nadulas siya. At yung video na yun pwedeng magamit sa kanya para makulong siya. Dahil nga ni-reopen yung kaso dito sa International Criminal Court. Ito yung sabi sa mga hindi guys nakakaalam. Pakita ko sa inyo kung paano malaglag sa sariling bunganga itong si Digong. Mga komunista dyan sa Congress, yung mga left, how did you spend the money on this? Do not make yourselves an exception. Ako, Presidente, open. You go back in time, buksan mo lahat. Mayor, ako, taga Davao, kilala mo ninyo ako. Gaganito ba kaganda ang Davao kung right. Niwaldas ko yung discretionary fund ko, intelligence fund. Gaganito kaya, you know the history of Davao. Nandiyan si Pastor. Kayo lahat, you're a living witness. Now maganda ang Davao. How did it came about? How did it flourish? Kinain ko yung intelligence fund. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Gusto ninyong malaman? Yun ang totoo. Diba? Tapos yung video na yan guys, deleted na sa interview doon sa SMNI. But I got a copies, pinakita ko sa inyo. At itong si Trillanes, babalikan natin kahapon, ay tila baga gagamitin yung video na yun para dito kay President Rodrigo Roa Duterte. Kasi siya mismo naglaglag sa sarili niya eh. 'Di ba? Nilaglag niya yung sarili niya sa mismong interview. Kung hindi ba naman loka-loka tong presidente natin na alam niya namang may kaso siya, magsasalita pa siya. Hindi maganda. Ngayon, pinasa na ata to ni Trillanes tong tong video ni President Rodrigo Roa Duterte. Mukhang pinasa ata yung video na ito doon sa International Criminal Court. Kasi sabi dito ni Trillanes, we have submitted the ICC this video wherein Duterte publicly admitted that he used confidential intelligence funds to conduct AJ case on his constituents in Davao City when he was still a mayor. This is truly open and shut cases. So, alam naman natin na may kaso si Digong dito sa ICC. Tapos, nag-public admitted ba naman doon sa interview? Di, lalo kang malalagot nito. Lalo kang majajawawaan nito. Hindi ka ba naman loka-loka? Anyway, going back sa ating topic, ito ngayon, kailangan ni Digong. Ngunit ang presensya naman ng kanyang anak, sabi ba naman, no comment. Diba? Kakalungkot lang, no?
defend ka ng defend sa anak mo, tapos yung anak mo wala man lang pagdi-defend sa'yo. Anyway, ganyan talaga yung buhay. It's me again, si Mali Siya, at nagbabalik ulit na sa ating panibagong video.